Ay, magandang gabi mga boss. Medyo ginabi, oo. Brown out ho kasi haba. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, oo. Ha? Bali, alas 6:30 ho dito ng gabi. Sa Pilipinas na napakahirap ng takbo ng buhay. Smart answer ni Inday Sara sa kanyang press conference. Oo, to. May magbibigay tayo ng reaction dito, no? Magbibigay tayo ng ating pananaw kung bakit hanggang ngayon, no, wala pa ho yatang nagdideklara na pwedeng makalaban itong si Sayad, no? Kasi nga, wala eh. Kailangan maraming salita. Pakikinggan ko sila, Secretary Llamas, sila Senator Trillanes, sila pinag-uusapan nung nila kung sino pwedeng itapat dito as much as possible, one on one na lang para hindi na dumami ang boto, mga ganun, oo. At saka yun nga, tinitignan nila yung galaw ni BP Lenny kung ganyan. Yun ang usapan kahapon nila, nila Senator Trillanes, oo, yun, kung paano. May ibigay tayo ng kasi napakabigat nga ho nitong kalaban, tignan nyo. Kaya gusto nila talagang napakabigat ng ilalaban nila para matiyak nila na matatalo ito si Sara. Napakatalino. Ito, pakinggan nyo. Said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ma'am, po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahaling tulad ang sitwasyon ng bansa sa 1984 ni George Owen? I do not want to answer that question. Last question. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money? I do not want to answer that question. Ma'am. Ito, si Montulpo. Ma'am. 30 si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado Oo, di mo abusado. Abusado Si sa Pulong, di ba? Alam mo na abusado yan corruption, you mean, or ugali? Corruption, ugali, na nanununtok, pero mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. 30 si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Talaga si Montulpo, dire-diretso Pero totoo sinasabi niya, di ba? Abusado, tapos si Sara may diferensya sa pag-iisip, no? Ito pa, Montulpo ulit to. Opinyon ni Montulpo kung bakit hindi opsyon ang mag-resign si BBM. Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Ay, kita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga, yung gigilitan ko ng... merong something wrong with her? Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Ay, kita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga, yung gigilitan ko ng... merong something wrong with her? Anyway, no? Kung bakit nahihirapan sila na parang wala pang nagdideklara na mga pwedeng makakalaban itong si Sayad nito, na luka-luka, sabi nga ni Montulpo, no? Bakit? Palagi ko mga pre, itong mga kagaya nila BP Lenny, sila, yung mga gustong tumakbo na pwedeng makakalaban itong si Sara, hanggang ngayon hindi pa ho sila dideklara. Kumbaga sabi nga nila Ronald Llamas, dapat ngayon pa lang meron ng lumalabas na lalaban dyan. Hanggang ngayon mag-unite sila para kumbaga isa lang ang pipiliin nila sa kanilang grupo, either Risa Ontiveros, Leni Robredo, o Bam Aquino, o whatsoever, no? Lahat ho yung mga sinasabi natin na mga pwedeng tumakbong presidente,
Wala akong tatalunin si Sara Duterte dyan, maski sa utak. Sa kwalifikasyon, malayo. Totoo yun, wala. Luka-luka nga eh. Tsaka yun nga, siya ang magiging presidente ng impyerno. Sabi niya, di ba? Itong tatay niya naman, ito. Buhay ninyo. Impyerno kayo. Magkita-kita tayo doon. Ito yun, si Villanueva, si Amy Marcos, si Inday Sayad, si Marcoleta, si Bato, si Robin Padilla, si Bongo, si Jinggoy Estrada. Ito yung mga nasa baba ng papalit kay Satanas. Sinong Diyos nyo, mga DDS? At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Pumapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At maraming magagandang saan na pala nakapunta yung magaganda. Kano punta yan sa langit? Magaganda nandoon sa impyerno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay, totoo, at magkasabay tayo sa ganun, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan at putulin ko yung yung ikog, yung buntot niya. Gawain natin balbakuwa, sabayan natin ang inom doon. Wala yan, huwag kayo matakot dyan kay Satanas. Ano po? Tayo, takutin ng Satanas? Di bale, malapit na tayo mag-take off. Yun yung nakaraang presidente. Matakot pa kay Satanas yan. Panginoon Diyos nga, minumura niyan, di ba? Ganun huto, mga friend. Pero yun nga, hindi natin alam kung anong meron itong mga ito. At hanggang ngayon, may sumisigaw pa ng Duterte. Di ba? Kaya huto, mga friend. Lahat na. Siguro inoobserbahan itong mga tatakbong presidentiable na gustong maglingkod sa bayan ng Pilipinas bilang Pangulo. Pero tinitignan nila kung ano pa ang meron itong mga Duterte na to. Kaya paulit-ulit, pag ito si Sayad nakapag-file ng candidacy, tapos na Pilipinas. Kasi nga, inaabangan nyo, mga friend, ang daming kaso. Meron pang impeachment trial. In-impeach na nga nun, di ba? Pinroteksyon na ng Senado. Sinalo ng Korte Suprema. At inabot ngayon ng 1-year ban. Ngayon, magpapile na naman daw. Pero, ibang usapan na to. In-interview ka po si Toby Chanco. Ewan ko ba naman? Ba't ini-interview pa yun? Pinanood ko kay Atty. Claire. Interview na kanya. Maraming rason si Toby Chanco. Hindi raw niya susuportahan yung impeachment. Sabi. Kinalkal ni Atty. Claire Castro. Ang dahilan kasi ni Toby Chanco, kailangan muna para suportahan daw niya impeachment. Merong makulong na big fish. Mga senador, ganyan. May mahuli, may makita na parang ganun. Dinidir niya ang administrasyon ni Bongbong. Di ba? Ngayon, kinalkal ni Atty. Claire. Nung nakaraang botohan sa impeachment, di rin pala siya pumirme. Ano iaantay? Ano aantayin mo ngayon dito? Napipirma si Toby Chanco. Di wala rin, di ba? Pinag-accept. Ewan ko mga pre, ni-interview nila yung mga ganyan. Alam naman na nila. Na yan, kalaban ni, pero ginawang campaign manager pa ni nung nakaraang eleksyon. Ni PBBM. Oo. Yan ang campaign manager niya. Kaya halos kalahati ng kandidato talo. Oo. Ewan ko mga friend. Yan ang inaabangan nung talagang magpapile ng candidacy para lumaban dito kay Sara. Pero kung si Sara, eto sa atin mga friend, kung si Sara mai-impeach
which is parang dadaan sa butas ng karayom at mukhang sa tingin ko, malabo pa sa tinta ng pusit. Pag yan ina-impeach, no? Mabilis pa po sa alas 4, magkakaroon na ng filing of candidacy itong mga gustong tumakbong presidente. Madali lang naman mag-file ng candidacy. Wala namang maraming requirements, wala etche-boretche. Basta mag-file ka lang. Si Excellency, di ba? Anong kaso? Non-filing of income tax returns. 83, 84, 85. Consecutively. Sabi nitong si Rowena Guanzon, dapat yan, disqualify yan kasi nga may kaso. Tapos hindi pa nagbayad ng state tax na ilang bilyon. Di ba? Nakatakbo. At ngayon, nanalo pa ng hindi basta-basta. Landslide, kontra Leni Robredo, na walang problema, walang kaso, walang lahat, walang dinastiya, naglingkod sa bayan. COA award, di pa. BP Leni Robredo, napakalinis nung siya ay bumaba. Walang dumi. Kumbaga, talo. Yan siguro ang pinagbabasihan. Pinupulsuhan nila itong galaw ng PBBM na administrasyon na to. Kasi, pag si Sara nakatakbo, simple lang mga sasabihin mo nito mga paren. Itong administrasyon ni PBBM, naging inutil. Ang sangay ng hustisya rito, pinapailan ng disbarment ni Gadon, walang nangyayari. Sa Korte Suprema, diretso, bakit hindi magpapail si Gadon? Pucha, si Gadon, barya lang sa ginawa ni, nagmumura lang si Gadon, na-impeach si Gadon. Si Atty. Toto Kausing, na-impeach din. Si Sara, pinapapatay na yung Pangulo. Pinagmumura na kung sino-sino. Ang laki na hindi pa rin nadidisbar. Napakpan na sheriff yan. Hindi nadidisbar. Walang kaso. Di ba? Ganun Paano mo lalabanan yung ganyang katibay sa ano koneksyon yan? Hindi basta-basta koneksyon yan. Di ba? Ano pa? NBI, pinailan din na kaso ng NBI. Ba? Yun lang sa akin mga friend. Yun lang punto de vista. Nakaabang sila yan, yung mga gustong tumakbo. Pero ayaw nila. Malamang sa sa isip ko. Ayaw nilang hanggang hindi nila nakikita kung gaano ang kasi lahat sila pwede nasa isip nila. Imposible namang hindi ito ma-impeach. Dahil sa bibigat ng mga sinasampang dito para ma-impeach siya ng mga kaso, di ba? Na-impeach na nga nun di ba? Nakikiramdam yan, mga tatakbong presidential sa 2028 na yan. Kung paano. Yun lang sa akin Ngayon, kung ito si Sara ay makakatakbo pa, baka hindi na sila lumaban. Kasi lalabanan mo yan? Hawak pa nitong Duterte ang administrasyon na to. Di ba? O bakit hindi? In-impeach na yan. Tapos, pag si Santos sinalo, yung portwit, naging portwit. Dineklara naman ng Korte Suprema na 1-year ban kayo, unconstitutional kayo. Ngayon, eto na naman ngayon. Tapailan na naman daw. Sa katutak na naman ipapail na kaso para ma-impeach. Mga kung ano-anong ipapail na naman. Baka magkabuhol-buhol na naman yan, bandang huli. Yan. Pag hindi yan, pero kung yan, mai-impeach yan, maganda. Dahil hindi na Duterte. Talagang magkakalakas na sila ng loob na wala na kasi bulok man yan, pati hanggang ngayon ang taas ng niyan
Kanyang pinakamataas pa rin yung kanyang survey. Bakit? 90 plus yata binigay yung survey dyan. Habang bumabaho yan, kinakaltasan ng kunti-kunti. Samantala si PBBM, negative 3 na raw yata. Di ba? Yun o yan. Pinakikiramdaman nila BP Leni yan. Kung hanggang makakatakbo pa yan, baka, kung ako man, hindi na rin ako lalaban dyan. Panalo na nga Kabigat-bigat ng mga kasong nakasampa, nakatakbo. Ba't babanggain yan? Siga-siga Walang batas para sa kanila NBI, pinaila ng kaso ng NBI, wala rin. Pinail sa Department of Justice, yung hindi pagdideklara pagbabantayan sa buhay ng Pangulo. Di ba? Si Atty. Claire pumunta ng NBI pala, no? Tapos nagreklamo doon kasi meron siyang death threat. Pakinggan natin. Ito siya. Naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ame Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito'y address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Sa tingin niyo po, ano pong motibo ng tao kaya sila nag-post ng ganito? Kilala niyo po ba sila? Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Paglinawan. Wala pala akong ilaw dyan Pero mukha pa rin naman mukha pa rin. Nagbigay na tayo ng reaction dyan, mga friend. Nagpunta ko siya sa NBI para i-report niya po ang kanyang, yung death threat sa kanya dahil sa mga pinagagawa daw niya. Di ba? Tama ho yun, di ba mga friend? Nagsumbong siya. Sinumbong niya kung sino yung mga nag-death threat sa kanya. Di ba? Mabuti, may isip talaga si Atty. Claire. Dahil abogado nga, may utak, di ba? If something happens sa kanya, pinablatter niya yung mga nagbabanta sa buhay niya. Di ba? Pero si Sayad, iba, di ba? Kumuha na ako ng assassin. Kumausap na ako ng assassin. Pag may nangyari sa akin, patayin mo si BBM, si Lisa, at si Martin. No joke. Kaya ngayon, yung NBI, pinatatawag siya. Di ba? Para malaman ng NBI kung saan niya nakuha yung sinasabi niyang banta sa buhay niya. Kung sino ang na nagbabanta sa kanyang buhay at kumuha nga siya ng assassin para kung sakali siya madidisgrasya, wala siyang ibang pinagbibintangan kung hindi si BBM o si Lisa o si Martin. Di ba? Pag ako namatay, patayin mo yan. Yan ang depression namin ni Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino, hindi siya nagbilin. Ako, hindi. Kaya hindi nakaganti si Ninoy Aquino. Yun ang salita nung baliw, di ba? Pero si Atty. Claire, hindi. Pumunta siya ng NBI para i-report niya. I-report niya na merong nagbabanta sa buhay ko. Eto, si Trixie Angeles, tsaka itong isang ito. Kaya kung may mangyayari sa akin, nakablatter na sila. Yun dapat ang ginawa mo, Sayad. Iba ang ginawa mo Nag-imbento ka ng
palay ko invento eh. Kasi nga pinatatawag na siya ng NBI para sabihin niya sa NBI kung sino. Kasi tinutukoy niya na si Bongbong ang nagpapapatay sa kanya eh. Kaya kung siya raw ay mamamatay, patayin din si Bongbong. Umuha siya ng assassin. Gaano katanga yung presidente na sinasabi na gustong ipalit itong mga ungas pag itong si PBBM pinag-resign ni Chavit, di ba? Pero yun nga, napakadaling mag-file ng candidacy. At balik tayo rito sa hindi na malaman kung sino magpapile. Yun lang yan. Sa ngayon, nag-iisip yung mga yan. Bakit itong katakot-takot na kaso, hindi nagagalaw nitong gobyerno ni PBBM? Nag-submit ng SALN, 88 million. Yung tatay na naman, 37 million. Walang galaw eh. Dapat imbestigahan na yan. Dapat may mga nakapris na dyan. Asan yung SALN ni Pulong? May sinabit na ba? Dapat may mga napris na dyan. Ang nakapris yung kumbaga sa sinasabi na nga eh. Sabagay, sabi ni Atty. Claire, mga big fish naman na yan. Pero mas malalaki pa yung na yan. Diba? Yan ang galaw ng yan. Tinitignan nila ang galaw nitong administrasyon na to kung anong pangil meron nito. Sa Duterte. Yan yan. Yan ang niyan. Kung normal ang utak mo at meron kang death threat may nagbanta sa buhay mo, sasabihin mo, i-report mo, pwede yung pakakasuhan eh. Grave threat sabi ni Atty. Claire eh. Di ba? Basta kaya siya pumunta siya mismo sa NBI ha. Wala pang biglang dinumog sila ng press doon, ganun. Pero sa totoo mga friend, delikado talaga si Atty. Claire, hindi biro yan. Taya buhay ho siya eh. Para na rin ho siyang si Senator Trillanes eh. Kaya yan sa akin yun ako. Pinakikiramdaman nitong mga gustong tumakbo itong darating na eleksyon. So, malayo pa yan, matagal pa. Gasino lang mag-file ng candidacy, wala nang maraming hinahanap. Pagkapangulo, basta marunong ka mag-Tagalog, marunong kang Pilipino ka. Pwede ka na mag-file. Si Kulao nga eh. Si Kulao. Nahuli na yun. Mantakin mo gano'ng katindi itong Comelec nito. Nahuli na yun. Francis Leo Marcos, a.k.a. Norman Mangusin, a.k.a. Francis Leo Marcos. Ibig sabihin, peke siyang Marcos kasi Norman Mangusin nakalagay hawak-hawak ng gago, di ba? Ba't pumayag siyang ganon? Kung siya nga si FLM. Pero hanggang ngayon, siya pa rin daw si FLM. At nakatakbong senador. Nakakuha ng 5 milyong boto. Gano'n? Buti hindi nanalo. Di ba? Ganun kagulo itong Comelec. Kaya pinayagan ng Comelec yun. Walang alam yung Comelec na sino kang FLM ka? Hindi ba nahuli ka na ng NBI at ikaw ganun. Wala. Pinayagan tumakbo FLM. Di mo? Hindi ho yung mga tao na yan para mag-risk na tatakbo sila tapos ito nung kailangan makakalaban protektado ng gobyerno. Kasi pag nakatakbo to para sa akin mga friend pag nakatakbo to si Sayad na sinasabi nga ni Montulfo na si Raulo talaga namang tignan nyo nga yung tsura. Kamukha nga raw ni Chucky sabi ni Atty. Claire. Pag nakatakbo yan ng pagkapangulo sa 2028, iisa lang ibig sabihin, protektado siya ng gobyerno. Walang gustong gumalaw sa kanya. Kasi inimpeach na ng Kongreso. Overwhelming 200 mahigit na boto. Pagdating sa Senado, dinribol tapos pagdating sa Korte Suprema, nagdesisyon pa.
unconstitutional ka. Oh. Oh. Ngayon, eto na, impeachment na naman. Oh. Kaya ho yan, nakikiramdam yan. Sila BP Leni na yan, sila, kung anong mangyayari. Total, madali ngang mag-file ng candidacy. Ano lang, di ba, filing ng candidacy, nung nakaraang presidential election, di ba? Aborito si itong, papalit si Satanas, ito si Digong. Aborito siya. Bato! File ka ng pagka-presidente. File si Bato. Nag-file. Wala siyang wala siyang senador, wala siyang basta nag-file siya, independent si Bato. Walang vice president. Tayo na. Ni-interview si Bato bakit? Pwede naman akong bakit ka nag-file? Gusto ko mag-file, ba't pwede naman ako? Ganun niya. Mamaya, eto naman si Digong. Shh! Atras! Bongo, liga. File tayo. Presidente ka, ako vice president. Parang mga wala na sa uwido, nag-file. Nag-file sila. In-interview naman si Digong. Kakalabanin niyo yung anak niyo, si Sarah. Bakit? Nag-file na ba siya? Parang wala sa sarili si Digong. Ganun ho nangyari nung filing of candidacy. Ganun ho yan, mga friend. Hindi ako pwedeng takot sila. Dahil hindi sa matalino si Sarah, ha? Kung hindi, protektado siya mismo ng gobyerno ni Marcos. Kasi, anong dahilan at hindi siya mai-impeach? Anong reason na para hindi siya ma-impeach? Sige nga. Anong reason? Siyempre may reason bakit. Siyempre ito nagpapail ng impeachment cases kay Sayad, may mga dokumento yan, lahat yan, kung anong kasalanan niya para siya i-impeach. Boboto ka. Hindi naman pwede basta bumoto ka lang na. Ayoko pumirma dyan. Dapat may rason ka kung bakit hindi ka pipirma. Hindi yung basta, anong klase kang congressman? Paliliwanag mo yung pirma mo kung bakit ayaw mo. Ganon din sa Senado. Paliliwanag mo kung bakit no to impeachment ang boto mo. Di ba? Ganon yan Ang problema nga, papailan nga si His Excellency ngayon ng impeachment din. Sigurado yan. Kinakapa na, sabi nga ni Ombudsman Rimulya, tsak ginagapang na yan. Yung mga congressman na yan, may gumagapang na dyan. Maliwanag naman na may rason para pailan ng impeachment nga si PBBM ayon kay Erice. Di ba? Kaya kaabang-abang ho yan, mga friend. Kaya nga sabi, doon sa PACPERS, baka si PBBM pa ang ma-impeach. Gulo na, mga friend. Dasal. Yun na lang tayo dyan. Halo-halo topic natin, mga friend. Grabe. Pero hindi mo malayo yan. Kasi may rason nga naman sabi ni Erice para pailan ng impeachment si PBBM Ang hinahanap na lang yung kakampi. Yun nga ang problema dyan. Pag lumusot yung impeachment case nitong kay PBBM, pagdating sa Senado niyan, automatic impeach. Sana mali ako. Sabi nga ni Pulong, pera lang ang katapat ng pirma ng mga kongresista na yan at mga senador. Sa dami ng pera, natatapat yan. Sa kukunin, sa mga ninakaw ng mga magnanakaw.
Bilyar, yan ang mga namumurong mga ano, daming kaso. Chabit, Pulong, Cardiola, puro billion ng pera niyan. Anak ko, sibak. Sana hindi mangyari, pero yun ang mangyayari pag nakapag-file ng impeachment case laban kay His Excellency. Ha? Oh, tignan nyo. Ha? Pero, gulo yan. Hindi papayag ang tao na impeachin si PBBM at iuupo yung siraulo. Magulo yan. Oh. Baka pwedeng pumasok ko dyan. Ito, hula lang natin. Ang military takeover ni Gibo Teodoro. Siya ang dito, Defense Secretary. Di ba? Gibo Teodoro. Baka pwedeng nasa inyo armas. Pag-arestuin nyo lahat yung mga magnanakaw na yan. At magkaroon tayo ng military takeover. Di ba? Dapat, pag military takeover, talagang yung militar para bigyan ng proteksyon ang Pilipinas. Dapat naman itong mga PMAer na ito, pinaaral kayo ng gobyerno tapos nagpapaalipin kayo sa mga magnanakaw. Ba? Wala, esa. Asa na yung pinail na kaso kay Sara tungkol sa yung sa mga tauhan ni Sara, 15 yata yun, 17. Pati La Chica, pati yung Nolasco, doon sa nangyari pasang bilis, pagkagaling ng Land Bank. Post, nandito na yung pera, na-withdraw namin. Hintayin nyo sila Chica, tsaka si Nolasco, bigay nyo sa kanya lahat. Tapos, pinailaw na kaso yun. Pero ano nangyari? Meron na ba? Yan lang yan mga friend. Shout out, Librado Ludovico. Blessed madaling araw ng Martes, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe, Manelti. Sang-ayon ako, Karox. Magkano kaya ang hatag? Kasi naman, ikaw BBM, sobrang lamya ko. Lamya mo. Ikaw ang may hawak ng batuta. Di batutahin mo na patunayan mo na isa kang Marcos. Shout out, Michelle Edwin Mike. Shout out, my friend. Mary Lebron, shout out. No skipping ads, sabi niya. Sabi ni Kalatni. Kalatni Baya, shout out. Thanks for not skipping ads. You're one of the best, sabi niya. Kalatni Baya ulit. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless Kalatni, ha. Marila Pabian, shout out. Kapag pinili nilang iupo itong si Sara, baka mangyari na ang one time, big time ni Lolo Chabit. Lalabas na talaga galit ng mga Pilipino forthwith. Sigurado yan. Gulo yan. I-impeachin yung nagpapahabol ng mga magnanakaw. Putang ina, napakatanga naman ng Pilipino na. Tapos si Saya di upo. Ano ba putang? David Ali Mendoza. Ka-Warriors, yung pong one time, big time rally ay mga didishit. Kaya nga po, si Sabit Singson ang pinuno ng rally na yun. Sa palagay ko po ay isasabay na sa mga didishit yan sa rally nila na yung kapag di umusad yung impeachment complaint nila sa Kongreso. Gagayahin po nila ang EDSA 2 rally noong nagpatalsik kay ERAP. Labo yan, friend. FPJ, shout out. FPJ 357. Totoo yan, sa dami ng mga magnanakaw sa gobyerno at si Inday Sayad Inday Sarap Buhay Buitre. Ang kanilang pag-asa para maabsuelto silang lahat. Pansinin mabuti ng mga botante. Halos lahat ng mga Duterte puro merong kaso. Presidente ng Pinas, inutil. Sa sobrang gulo ng gobyerno niya, walang magawa o ginagawa. Sa isang kaso,
Kailangan lang ng ebidensya, testigo at dokumento. Matibay yan para parusahan ang lahat ng mayroong pagkakasala. Ang ikabubuti at ikasasama ng isang bansa, ito ay nakasalalay sa presidente. Palibhasa, isa ring magnanakaw, pamilya nila, kaya sa buhatan na lang. Patay tayo dyan, PJ. Opinion mo yan eh, di ba? PJ ulit oh. Dapat sisihin sa mga nangyayari sa Pinas, mga butante. Sila ang naglagay ng mga kriminal at magnanakaw. Ano pa aasahan na gagawin nila? Masakit yan. Dinadakila pa. Yung problema. Sumagot si 3JC po. Sinabi mo pa. O, di ba? PJ ulit. Hindi na dapat binoboto mga political dynasty dahil yan magsisimula ang sindikato sa buhatan ng gobyerno. Meron bang mapapanagot? Puro investigasyon, wala namang nakukulong. Ginagago lang nila ang buong Pilipino. Patay tayo dyan. Whiskey, shoutout. Hay nako, mister. Sa totoo lang, mas marami ang kampo ng demonyo kaysa kay BBM. Kaya baka siya pa ang palitan. Yun ang masakit. PJ ulit oh. Kung pwede lang eh. Tanga, sabay na sila eh. Pero hindi nga eh. Kahit si BBM na, hindi ako BBM ha. Hindi. Eh siya nga naghahabol eh. Sa mga ano, kaya lang yun nga. Ang hinahabol, yung Duterte ang pagdiinan ng administrasyon mo, PBBM, dahil personal na to. Ang layo ng habol niya eh. Meron na nakakasong nakasampa dyan. Kilapulong lahat kay Bongo. Hindi gumagalaw eh. Hindi gumagalaw eh. Kaya napuprostrate si Idol sa ni Trillanes. Hirap na hirap siya kakagather ng mga ebidensya. Tapos isasampa sa ombudsman. DOJ. Ayaw gumalaw. Ano na? Ayaw po. PJ ulit. Habang Marcos Duterte ang kumukumpa sa Pilipinas, asahan na impyerno ang dadanasin ng tunay na lahi ni Juan de la Cruz. Trillanes at Hontiveros lang ang makakasugpo sa demonyo at diablo alagad nila. Ang problema nga tibay ng mga nakasuporta, puro mga diablo rin. PJ ulit Nung panahon ni BP Leni, walang kwenta ang BP. Totoo, di ba? Nung panahon ni BP Leni, walang kwenta si BP Leni kay Digong. Oo. Ginawa pang ni Digong, drug czar si BP Leni, kala ng gago, aatras si BP Leni, kinol siya. Sabi siguro ng mga ano, kutya ba't ginawa mo yan? Ipinatawag na lahat ni BP Leni mga general eh. Tinanggal ulit si BP Leni, 1 linggo lang yata eh. Kala ng gago, aatras si BP Leni sa tinalaga. Kasi si BP Leni, marami sinasabi na bakit ganyan, marami namamatay, ganun ito. Sabi ni Digong, mas marunong ka sa akin, sige, ikaw lang drug czar. Kinol ni BP Leni. Di ba? 1 linggo lang, tinanggal na si BP Leni. Sabi ni BP Leni, di pa ako nagsisimula, tinanggal na ako. Kala nung gago, mabablap niya si BP eh. Kung mong babae. Tuloy natin kay PJ. Tanong, sa magkanong dahilan, Pilipino puro pahirap ang buhay kapag tinanong pero binoboto puro ang kanang timawa sa kwarta. Masakit pa, Katoliko, binoboto, lumalapas tangan sa Diyos. Yun nga, PJ. S. Makise, shout out. Good evening, Sir Rox. God bless you always. Mabuhay ka po, Sir Rox. Mabuhay, S. Makise. PJ rin, dami Nagpapaniwala pa sa gobyerno karamihan dyan, pera lang ang pakay. Katulad nila Bilyar, Gatchalian, proteksyon lang kung bakit nasa gobyerno. Yung mga laos na artista, wala ng pelikula, kaya tatakbo sa gobyerno. Ginagamit mga umiidol sa kanila, bakit magulong sa gobyerno. Tingnan ang pagmumukha ng mga nasa gobyerno, binoto nila. Magtataka pa marami. PJ ulit. Ang pintuan ng mga salot na yan, Comelec, basta may lagay, pasok. Naniniwala ako sa dyan. S. Makise, naku Sir Rox, kapag nagsampa ng impeachment ang Kongreso against PBBM, tiyak, malaking gulo talaga yan. Tama ang sabi mo, Sir Rox. Talagang malaking gulo yan. Pero gagawin eh. Mantakin mo, betrayal of public trust. Putang ina.
Sabi ni ano yan, Eris eh. Shelly Jaser, shoutout. Tama ka po, Karox. Hindi papayag ang taong bayan na maupo si Inday Lustay Puset. O talagang hindi mangyayari. Pero hindi natin alam ha. Wizkid. Mas marami silang kurap kaysa tapat. Mr. Sa totoo lang. Kaya tagilid ang PH. Sabi niya. Wizkid ulit o. Kaya lang hindi alam ni PBBM yung pinipirmahan niya. Yun na naalam ko doon. Hindi niya alam yung pinirmahan niya. Oo. Pirma siya ng pirma. Wizkid ulit o. Nasintak lahat sila sa demonyo. Yun. Tama ka doon, Wizkid. Joselito mabait. Shoutout. Gandang gabi, Xerox. Always watching. Yan ang nanggugulo ngayon. Ay mulat na ang tao. Kilala na sila lahat. Kaya sa tingin mas mananaig ang gusto ng taong bayan. BBM nasa panig niya ang sambayan ng Pilipino. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala. Sana nga Joselito mabait. Wizkid ulit o. Pel Democracy ang PH. Wizkid ulit. Dapat nag-Xmas greeting si Shrek in Mandarin sa Pasko ng Incheck. Tama. David Alvin Mendoza ulit o. Karox, kapag si Sayad na pumalit kay BBM, naku po, wala nang alisa sa pwesto mga yan politiko natin. At huwag sanang hayaan ng mga kababayan natin mangyari yon. Siguradong dadanak ang dugo at maraming vlogger na kalaban ni Sayad ang mangingibang bansa na. Isa na si Bad at saka di na ako pwedeng magdeklara ng mag-isa ng martial law si BBM sa ilalim ng 1987 Constitution. Noong pong 1939 Constitution ay nasa President lang ang solong kapangyarihan magdeklara ng martial law. Di po tulad ngayon na kailangan pa ng sang-ayon ng Kongreso at Senado para maipatupad ito. Yun po ang pagkakaalam ko. Nalechi na kung yan ang totoo. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good morning, Xerox. Malabo yung mangyari ma-impeach siya si BBM. Pakulo lang yan ng mga DDS congressman at senador. Sinasabi lang nila yan kasi nga wala silang magawa para maging pangulo si Sara Buang. Desperado na mga yan. Di ba, Xerox? Hindi natin alam ha. Elizabeth ulit oh. Ang hirap lang nga eh. Para pairalin ng mga Duterte camp ang pera nila, lalo na yung mga kakampi ng mga yan, isa pinaka-corrupt sa ating bansa. At yung mga congressman at senador ngayon, mga corrupt din at mukhang pera-pera din lang. Kaya dapat lang maging alisto itong si PBM, baka bumaligtad ang dati niyang kaalyado. Di malabo mangyari yan. Bakit? Sarili niya ang kapatid, ayaw sa kanya. O, diba? Kami pa, diba? Yun ang magiging basihan dyan eh. Sana mali ako. 3JCO po. Xerox, dito sa issue na ito, dapat tayong maging positibo. Kasi ang kakampi natin ay katotohanan. Huwag tayong magpadala sa pangamba at baka ma-impeach si BBM. Kahit sinasabi mong may numero sila sa Congress, let's say, totoo yan. Pero hindi papayagan ng ating Panginoon Diyos na manalo ang kampo ng kadiliman. Tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Siya ang magdidesisyon sa bagay nito. Sana nga friend, magdilang anghel ka ha. 3J Shop ulit oh. Ako naman, Xerox, naniniwala ka ba dyan sa taong yan na di siya didilis? Tell it to the Marines. Totoo. 3J Shop ulit oh. Xerox, ginagawa lang ito ng mga DDS kasi delikado si Sara sa February. Dapat lang gumawa din sila ng ingay para pang tapat sa mahati ang kuro-kuro ng taong bayan. Pero Xerox, kapag sukdulan na ang kasamaan ng mga kampo ng kadiliman, ang Diyos ay gumagawa ng kanyang pagkilos para sa mga ito ay masawata. At yan ay hindi kayang tapatan ng mga DDS. Sana nga, friend. 3J Shop ulit. Alam mo, Xerox, sa buhay na ito, may tinatawag tayong kung hanggang saan ka lang. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin ng mga DDS, hanggang doon na lang sila dahil hindi sila pinapayagan ng tadhana na lumampas pa sa guhit. Ibig sabihin, ng mga ginagawa nilang panggugulo sa gobyerno, hindi magtatagumpay. Kasi nga, di sila pinapayagan ng nasa itaas. Sana nga, friend. Ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out. Analisa Apolinar, shout out, mga friend ha. Sabi ni Tia Delio. Xerox,
Wala po akong masabi, kundi talagang ikaw dapat ang naging advisor ng Malacanang. Ikaw na talaga, Sir Rox, ang pinakamalupit pagdating sa mga tamang panukala at mga desisyon na may tunay talagang pag-asa, Sir Rox. Sumasaludo po ako talaga sa iyo at nakikibanat ako sa palaging tamang bulong ng batong kristal mo, Sir Rox. Walang binatbat ang mga uhugin at mga sundalong pulpul at mga bulong brigade na puro tropang bisaklat, kaya nagkakawindang-windang ang mga palpak na desisyon ng ganap. Sumasang-ayon po ako sa lahat ng mga sinasabi mo, Sir Rox. Kung ma-impeach ang ating pambansang muning, Sir Rox, yan na talaga ang real fight of the century, Sir Rox. O, di lang po giyera patani ang mangyayari. Talagang labo-labong burak at makapala po natin dyan, Sir Rox. Sinabi mo pa. Matira matibay at pupulutin po talaga sa kangkungan ang bansang po nating kakapiranggot na tuldok sa mapa ng mundo. Pero di magkamayaw, ubod po natin mga ng gulo. Ubod po natin ng gulo. Puro ubod po ng tatapang. Ubod po ng aangas. Pero puro naman po pulpul. Mano ang magsiayos at magsituwid yung mga utak ninyong puro nana at abo ang laman, mga buwisit, mga leche, kinam. Ay, no. Chupista Bunao, shout out ha. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Naku naman PBBM. Tama na ang sobrang bait, kaya ka naman inaabuso ng mga Duterte. Maawa ka po naman sa mamamayang Pilipino. Huwag mong hayaang mapunta sa kamay ng mga Duterte ang bansang ito. Please, po, God save the Philippines. Totoo yan. Pastor Yun Lagon, my friend, shout out. Dolor Garcia, friend Jaime Bingson. Eman Escalona, shout out ha. John Dimango, shout out my friend. Oo. Chupista Bunao. Ombudsman, ano naman ang ginagawa mo? Ombudsman ka ba ng mamamayang Pilipino o mga Duterte? Naku po, saan ba naman tanong nito? Puro katakdak, kulang ka naman sa gawa. Kaya ka ba nag-apply maging ombudsman ay para sa mga Duterte at sa mga kaibigan mo? Tanong lang niyo na ombudsman ha. Ano ba sagot? Rodelia Pilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Nakikinig lang muna ako sa talakayan mo. Ingat po and God bless sa inyong buong pamilya. God bless, Rodelia. Ha? 3J show ulit oh. Sir Rox, ako naniniwala ako. Hindi ma-impeach si BBM. Malamang si Sara pa kasi talagang ma-impeach. Impeach ang babaeng yan. Yang nag-file o magpa-file ng impeachment kay BBM, may agenda yan na may nagpapaandar dyan. Sigurado! Para naman tayong gabi. Para naman tayong kagabi lang pinanak. Diyan sila tayo magugoyo. Tayo! Ha? Paano kung ang nakatapat sa mga kalahating bilyon? Pirma na. Puro bilyonaryo yung magbaambag-ambag dyan para magibayang, para mapalaya si sa pwesto. Pakakala mo 3J Shop, hindi basta-basta kayamanan ng mga yan. Pero paulit-ulit, hindi ho papayag ang bansa Pilipinas. Patatalsikin nyo si BBM, iupo nyo yung sira ulo, sabi ni Tulpo. Utang na. Kagaguhan yan. Kaya magyatayo tayo, malapit na Pebrero, di ba? 3J Shop. Teka muna, Sir Rox. Dito muna ako kay Robin Hood. Attention seeker pagbigyan natin. Sabi nga ni Sentry, di na raw siya kakandidato sa 2028. Dapat ba kaming magpasalamat? Kaya di ka na kakandidato kasi bistado ka na at walang boboto sa'yo. Kaya to save your face, kunwari ayaw mo na. Well, kung ayaw mo na talaga, bakit di ka pa mag-resign now? Now na. Para naman gumaan-gaan ang problema ng Pilipinas. Tsaka yung sisweldoin mo, pamigay mo na lang sa mga mahihirap, kimo. 3J Shop ulit to, ha? About naman sa hipag mo, Sir Rox. Only the Lord can change her. Yun nga Kahit ano pang gawin natin o sabihin natin, kung si Lord ay hindi siya babaguhin, ganyan talaga siya. Kaya dapat patuloy mo siyang
ipinalangin nawa i-touch ni Lord ang kanyang puso. Hindi lang para manalo tayo. Kaso, higit sa lahat upang siya ay masagip sa tiyak na kapahamakan. Totoo yun, di ba? May comment din si Prince Sherwin Sapeda dito sa greeting sa inyo ito eh. Sabi ni Tia Delio, Sister Grace, nako, bagong taon na naman, sister. Kailan ka ba talaga lalambot ang puso mong bato? Payong kapatid sa'yo, Sister Grace. Huwag mong sayangin at hintayin pang dumating ang pinakamalupit na karma bago ka pa magising sa napakahimbing mong pagkakatulog, Sister Grace. Kasi, kung talagang may Diyos ka sa puso mo, at naniniwala ka talaga kay Lord, hindi siguro ganyan katigas na parang bato ang puso mo. Nakatitig at nakamasid lang sa'yo si Lord, Sister Grace. Parang ako. Ang natatakot sa magiging ending ng pagkamatigas mo sa mga kapatid mo. Huwag mong kalimutan, Sister Grace. Lahat ng kung ano meron tinatamasa mo ngayon, biyayang bigay mula sa Diyos, sister. Huwag mo sanang masyadong kalabanin at abusuhin ang sobrang kanainitan sa'yo ni Lord. Sobrang kanainitan sa'yo ni Lord is a snap. Everything you have can be washed away. At wala kang pakikinabangan ni Singkong Duling, sister. Sana mapag-isip-isip ka hanggang may panahon ka pa. Baka sa bandang huli, sister, ikaw ang gumapang sa pagmamakaawa kay Lord. Kasi malupit at hagupit, sister, pag tinamaan ka na sumpa ng mga diablo, in short, matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa karma. Yan, di ba? Gracing sa'yo. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Yan halo-halo ang topic natin. Pero maganda, di ba? Yan. Sana, mali ako. Pero kung i-impeach si BBBM at iupo si Sayad, kailangan gumalaw tayong militar para sa kapakanan ng taong bayan. Magandang gabi po. God bless.